Good day everyone. Here is the video lecture or video recording of our report about medium and technique. So before we start, let me introduce myself. I am Kylie May Yamado and I will be the first to report on our topic for today, the medium and technique. So what is medium? Medium refers to the material used to create a piece of artwork which the artist uses to objectify his, her feeling or thought. So, ang medium is the choice of material daw na often reflects the artist's intent, style, and the message they wish to convey. Ang material na ginagamit sa paglikha ng isang likhang sining kung saan ipinakikita ng artist ang kanilang mga damdamin at mga pag-iisip. It can include traditional medium like painting, oil, acrylic, watercolor, drawing like pencil, charcoal, ink, sculpture like clay, stone, metal, and printmaking. So next naman is basis of medium. May dalawang types of medium, the visual and auditory. So, what is visual muna? Ang unahin natin. So, visual art that can be seen, observed, and occupy space refers to the creative works that are primarily perceived through sight, encompassing various forms such as painting, sculpture, photography, and graphic design, which use visual elements like line, shape, color, and texture to convey meaning and express ideas. So, ang visual art daw is tumutukoy sa mga malikhaing nakikita na gumagamit ng mga elemento tulad ng linya, hugis, kulay at texture upang maghatid ng kahulugan at magpahayag ng mga ideya sa pamamagitan ng mga anyo tulad ng pagpipinta at pagkuha ng litrato. Next is, so ang visual art ay meron dimensional. The two-dimensional art and three-dimensional art. So, unahin na muna natin ang dimensional or two-dimensional art. Ang dimensional or two-dimensional art refers to artwork that have flat width and height, but no depth. Example ng dimensional or two-dimensional art is painting, drawing, printmaking, and photography. You can see here the example of dimensional and two-dimensional art. So, two-dimensional art engages the viewer through composition, color, texture, storytelling, and emotional resonance, capturing attention and inviting interpretation. So, next naman is three-dimensional art. It refers to artworks that have width, height, and depth. Example nito is sculpture, architecture, interior design, and landscaping. Three-dimensional visual art can engage the viewer on multiple levels, inviting them to explore and interact with the artwork in a more immersive way. So, si next reporter po ang magkukontinue ng aming report ng auditory art, combined art, and technique. So, I'll be the one to resume our topic today. My name is Salvi Berzola. Let's continue with the auditory art. Auditory art is a can be heard and which are expressed in time. It refers to creative works that are primarily perceived through hearing, encompassing forms such as music, spoken word, sound installations, and audio compositions, which use sound elements like melody, rhythm, and timbre to evoke emotions and convey meaning. Here's the two examples of auditory art, or types, rather. Music is a powerful form of auditory art that evokes emotions, sparks memories, and brings people together. With diverse genres like classical, pop, rock, jazz, and hip-hop, music caters to various tastes and moods. Whether it's soothing melodies or energetic beats, music has the ability to uplift,
comfort, and sparse. Its impact is universal, transcending cultures and languages, making it a beloved part of human experience. Ang musika po, ito po yung klase ng auditory art na kinabibilangan ng iba't ibang genre, composition, or pagtatanghal. Pwede din po dito maging halimbawa ang sound art. Ito ay isang mas malawak na kategorya na sumasaklaw sa mga instalasyon ng tunog, sound, sculpture at iba pang experimental na paggamit ng tunog bilang isang medium. Madalas itong tuklasin ng mga katangian ng tunog mismo, ang espasyo kung saan ito naririnig at ang kaugnayan nito sa ating kapaligiran at kultura. Pangalawa po ay ang spoken word poetry. Bagamat meron itong elementong pampanitikan, ang spoken word ay tinuturing ding auditory art dahil sa diin nito sa tunog ng mga salita, ritmo at paghahatid ng boses. Pwede din po ang audio, drama or mga plays. Ito ay mga kwentong isinalaysay sa pamamagitan ng tunog kabilang ang dialogo, sound effects at musika. Dako naman po tayo sa literature. Ito po ay isang halimbawa pa rin po ng auditory art. Literature is a rich and diverse form of artistic expressions that encompasses a wide range of written works, including novels, poetry, drama, and essays. Through the power of language, literature explores the human condition, delving into themes of love, loss, identity, and social justice. It offers readers a window into different worlds, cultures, and perspectives, fostering empathy and understanding, whether through the imaginative realms of fiction or the insightful reflections of non-fiction. Literature has the ability to educate, inspire, and challenge its readers, leaving a lasting impact on individuals and society. Ang sinasabi naman po sa literature ay ito pa isang konteksto pa din ng auditory art. Ito ay tumutukoy sa mga teksto, script, o mga salitang binibigas na siyang pangunahing bahagi o mahalagang elemento ng isang auditory artwork. Hindi ito nangangahulugang tradisyonal na panitikan sa anyong nakasulat, bagkus ito ay ang pasalitang aspeto na nagdadala ng kahulugan, naratibo o ideya sa pamamagitan ng tunog. Narito ang ilang paraan kung paano gamitin o lumilitaw ang literature sa auditory art. Halimbawa po dito yung script sa audio drama or mga plays. Ito ay sa mga audio drama or radio plays, and ang script ang siyang literatura. Ito ang naglalaman ng dialogo ng mga karakter, mga description ng tunog, sound effects, at kung minsan ay ang narasyon na nagpapahayag ng kwento sa pamamagitan ng pandinig. Pwede din po ang libretto sa opera. Ang libretto ang teksto o literature na inaawit ng mga karakter. Bagamat ang musika ang pangunahing bahagi, ang mga salita ang nagdadala ng naratibo at emosyon. Pwede rin po ang liriko sa isang musika. Ang mga liriko ng isang kanta ay isang anyo ng literature sa auditory art. Ang mga salita ay nagpapahayag ng tema, kwento o damdamin na pinalalakas ng melodiya at ritmo. Next po, combined art. Combined art is which can be both seen, heard, and which exists in both space and time. Combined arts, sinasabi po dito, ay sa pinakapayak nitong kahulugan ay tumutukoy sa mga gawang sining o mga pangyayari na pinagsasama ang iba't ibang anyo o disiplina ng sining. Sa halip na manatili sa loob ng tradisyonal na hangganan ng isang uri ng sining tulad ng pintura, musika o sayaw, ang combined art ay aktibong naglalaho at nag-uugnay ng maraming anyo upang lumikha ng isang bagong madalas na mas mayaman at mas komplikadong karanasan para sa manonood o kalahok. Ibig sabihin po nito, para mapadali ay yung para pong magkahalo na sila. Pwede pong sa musika, di ba po sa musika meron, ay sa sayaw, ginagamitan din po natin yan ng music. Natawag po yung combined arts. At narito ang ilang mahalagang katangian ng combined arts.
integrasyon ng iba't ibang medium. Ito ang pangunahing katangian. Ang combined arts ay maaaring magsama na visual arts, pagpipinta, eskultura, digital art, performing arts, halimbawa, sayaw, teatro, musika, panitikan, spoken word, script, film, video, at iba pang anyo ng malikhaing pagpapahayag. Nakabatay ito sa espasyo at oras. Maraming combined arts events ang nangyayari sa isang tiyak na lugar at nagtutubas sa paglipas ng panahon. Narito rin po ang ilang halimbawa ng combined arts. Halimbawa po sa teatro. Pinaghahalo ang pag-arte, panitikan, script, musika kung minsan, sayaw kung minsan, at visual arts, set design, costume, lighting. Musical, isang uri ng teatro na may mahalagang bahagi ng musika at sayaw sa pagsasalaysay. Pwede din po sa pelikula. Pinaghahalo ang visual storytelling, pagkilos, cinematography, musika, score, panitikan, screenplay, at sound design. Ito na po yung sinasabi ko, sayaw na may musika at visual. Ang isang pagtatanghalang sayaw ay madalas na sinasamahan ng musika at maaaring mayroon ding visual elements tulad ng projection o set design. Spoken word poetry na may musika o visual. Ang pagbigkas ng tula ay maaaring samahan ng musika, sound effects, o visual na elemento upang mapalakas ang epekto nito sa manonood sa mga nakikinig. Next po is performing arts. Performing arts are dynamic and expressive forms of creativity that bring people together through live performances. They encompass a wide range of disciplines, including theater, dance, music, opera, and comedy. Ito na po yung mga ginagawa natin, ginagawa ng mga karamihan. Sumasayaw, pwede po sa theater, pwede din po yung mga opera at mga nakakatawa, sabihin yung mga comedy. And the last is technique. What is technique? It refers to the specific methods, skills, and processes used to create a work of art. It encompasses the artist's proficiency in handling materials, tools, and mediums to achieve desired effects, such as texture, color, composition, and form. Technique can include brush strokes in painting, chiseling in sculpture, or layering in photography. An artist's technique can be precise and realistic or loose and expressive, and it often reflects their individual style and artistic vision. Effective technique enables artists to convey their ideas and emotions with clarity and impact. Ang technique po ay tumutukoy sa mga pamamaraan, kasanayan at proseso na ginagamit ng isang artista upang maisakatuparan ang kanilang malikhaing ideya at maipahayag ang kanilang bisyon sa pamamagitan ng kanilang napiling medium. Ito ay ang paraan kung paano ginagawa ang isang gawa ng sining mula sa paghahanda ng materyales hanggang sa huling pagtatapos. Ang teknika ay hindi lamang isang mechanical na aspeto ng paggawa ng sining. Ito ay malalim na nauugnay sa artistikong intensyon at maaaring mag-ambag ng malaki sa kahulugan at epekto ng isang obra. Ang pagpili at pagmaster ng isang teknik ay maaaring maging isang mahalagang bahagi ng pagbuo ng sariling estilo ng isang artista. Narito ang ilang mahalagang aspeto ng teknik sa sining. Kasanayan sa materyales. Kabilang dito ang kaalaman sa mga katangian ng iba't ibang medium tulad ng pintura, luwad, kahoy, digital, tools at ang kakayahang manipulahin ang mga ginagawa. Ito rin po ang mga halimbawa ng teknik sa iba't ibang anyo ng sining. Pagpipinta, pagguhit, at eskultura, printmaking. Yun lamang po at sa pagpipinta po, nakapaloob dito ang impasto, pointillism, and glazing. Sa pagguhit naman, ito ay hatching at cross-hatching, stippling, blending, eskultura, carving, modeling, casting, assemblage, and printmaking is etching or pag-ukit ng disenyo sa isang metal na plato gamit ang asido, woodcut, and silk screen. That's all, and thank you.